Hello. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Gaya po ng mga nakaraang kong vlog ay ako'y nagbibigay ng paulit-ulit na paghahalimbawa o paghahalintulad na ang ating bansa ay isang uri ng sasakyan. Parang bus. Ito yung katumbas ng ating bansa. At ang mga pasahero ng bus na ito ay ang ating mga mamamayang Pilipino. At ang driver ay ang mga politiko na nangunguna dito sa ating bansa. At mga ilang katanungan na dapat nating sagutin sa ating mga sarili kung ang isang tao ay masasabi nating nasa katinuan kung halimbawa sasakay ka sa isang bus ay hindi mo alam kung saan ka tutungo. 'Di ba? Siguro naman pag ang bus ay sumakay ka sa bus, alam mo kung saan ka tutungo. Siguro 99% naman ang sumasakay sa mga sasakyan, alam nila kung saan tutungo. Siguro may 1% diyan na siguro nga hindi nila alam pero napakaliit. Siguro baka gusto lang lumayo kaya sumasakay na hindi alam. Pero talagang 99% sumasakay diyan, alam yung kung saan tutungo yung sasakyan. Kaya lagi kong hinahalin tulad ang ating bansa sa isang sasakyan. Dapat alam natin na tayo ay ang direksyon natin ay ang papuntang biyaheng tagumpay. Yun ang biyahe ng ating bansa o ng sasakyang kinalalagyan natin. Bali, bago ko simulan ang vlog na ito, ay humihingi ako ng inyong pag-subscribe sa mga katulad ko na tumatalakay sa mga tungkol sa sitwasyon at kalagayan ng ating bansa. Bali, magsisimula tayo dito sa 10 pagkakaiba ng kasalukuyang Pangulo at ang nakaraang Pangulo. Ito naman hindi naman siguro natin may iwasan na ihalin tulad. Bali, bibilisan lang natin. Unahin natin dito sa ito ay aking pagmamasid lamang, pahapyaw na pagmamasid. Ito ay nagsimula kasi nung itong nangyaring kaguluhan ay nagsimula lang ito nung magkaroon na ng pag-question ang administrasyon Duterte sa budget. At kumatawan nga dito sa pag-question ay ang isa ay yung kaalyado ni Duterte na si Ka Eric. Question sa yung budget sa Kongreso. Doon na yan nagsimula. Nagkaroon ng pag-question. Samantalang pag sa Duterte admin, pag may nag-question, ipapaliwanag yan. Sa Marcos admin, iba. Nag-question lang yung media. Media din naman yan si Kyrie kahit vlogger. Kinontempt sa Kongreso. Yun ang pagkakaiba nila. Sa Duterte admin, hindi mangyayari yun. Dahil nagtatanong lang naman, di solusyon dyan, ipaliwanag. Ito yung pangalawa. Sa ABS-CBN, prangkisa. Ang prangkisa ng ABS-CBN ay magre-renew sa panahon ng Pangulong Duterte. At ito ay hindi na renew sapagkat ang daming napatunayan na violation. Nangunguna na nga yung isa sa nangunguna ay yung double citizenship. Hindi dapat dalawa ang citizenship ng nagmamay-ari ng isang prangkisa. Yung mga reklamo pa sa labor, sa buwis. Ang daming napatunayan dyan ng ABS-CBN kaya hindi na pinarenew. Sa Marcos admin naman, baliktad.
yung SMNI na may utang na loob nga siya dito sa SNMI kasi ito lang yung kaisa-isang kaisa-isang TV station na nakapagsalita siya nung siya ay tumatakbo pa, ay binawian ng prangkisa. Samantalang napakahaba pa ng kontrata. Hindi naman siya ma-renew, napakatagal pa ng kontrata, ay binawian ng prangkisa dahil lang sa pagtatanong. At wala pang napapatunayang anumang malinaw na na violate dahil hanggang ngayon nakapinding lang naman ito, ano lang. Yan ang aking pagkakaalam, tawag dito. Parang tinanggalan din ng prangkisa kasi hindi nakaka-operate. Sinuspindi ang prangkisa. Isip-isipin nyo yan. Ito namang pangatlo, ang pangatlong pagkakaiba ay yung mga pangako sa Duterte administration, halos hindi naman siguro, wala naman perfect na administrasyon, pero halos natupad naman eh. Pasado naman, hindi ko naman sinasabing natupad lahat, pero pasado yung mga pangako ng Duterte administration eh. Tulad yan sa droga, napakalaki ng nangyaring diyan. Intensive talaga nga ang nangyari eh. Kasi yung dami lang namatay, tulad ngayon pinag-uusapan hanggang sa yung sweldo ng mga sundalo ay nadoble. Walang dun eh, walang hindi natupad tungkol dun sa sweldo. At marami pang iba na ipinangako ang Pangulong Duterte na talagang namang natupad. Sa tubig, irrigation, libre, yung kung ano-ano pa. Samantala ngayon, dito sa admin ni Marcos, simpleng-simple, kahit yung bigas hindi nagawa ng solusyon. Isa-isang pangako na inaasahan ng isang pangako na inaasahan hanggang ngayon. Ano ba ang kalagayan ng presyo ng bigas? Tumaas, lahat na ng bilihin yata tumaas na. Yung pangako niya na pagkakaisa nasaan? Pagkakawatak-watak, di ba? Di tayo sa apat, pagkakatulad. Di mo, simpleng lang, relo. Doon tungkol sa Cavite na humihingi, nag-request. Di ba? Ang Pangulong Duterte, binigay mismo yung suot niya. Simpleng lang naman ito kung tutuusin. Ang Pangulong Pangulong Marcos, ang sagot niya, bakit ko naman ibibigay ito sa iyo? Sipin nyo yan, mga pagkakaiba nito. Yung panlima, sa Duterte administration, pagkakaisa talaga yung hindi man sinasabi. Ito yung sinasabi ng Marcos pagkakaisa. Pero sa Duterte admin, hindi lang ito basta sinabi, talagang ginawa niya ito kasi inisa niya ang buong bansa. Lahat ng kalaban ng gobyerno ibinagsak niya. Sa pangunguna ng MILF, yung NPA, yung mga kalaban ng gobyerno, lahat, di ba? Halos halos dumapa. MILF kausap, ngayon maayos yung usapan. Yung mga ibang rebelde na yung Mauti, di ba? Nakakurulong na. Samantalang sa Marcos administration, pagkakawatak-watak, hanggang ngayon yun ang nangyayari. Nahati tayo imbis na tayo ay magkaisa. Dito sa pang-anim, dito sa BBB ng Duterte administration, yung build, napakarami nitong proyekto na ito. Yun nga isa sa pinaka yung train sa ilalim ng sa ilalim ng lupa, nakasalukuyang ginagawa ngayon. Isa yan. Napakarami pang iba. Itong BBM admin,
Ano ang malakihang proyekto, maramihan? Sige nga, kung mayroon kayo na maitutumbas dun sa kayo na ang sumagot. Kung may maitutumbas dun sa belt ni Pangulong Duterte. Ito, pampito. Yung Duterte admin, hindi nakatikim ng talo sa politika. Ang Pangulong Duterte, simula sa kanila, sa Davao, Vice Mayor, yata, sinimulan. Hanggang presidente, di natalo. Ang Marcos administration o ang Pangulong Marcos, natalo. Diba? Dinimandahan nga niya si Leni kasi siya daw ang panalo. Oh, anong nangyari? Natapos yung kaso, wala naman siyang napatunayan. Talo talaga siya. Yun, isa yun sa malinaw na pagkakaiba. Ito pa, pangwalo. Ang Duterte admin ay sumasagot agad kung ano yung tanong. Mayroon siyang spokesperson. Malinaw na handang sumagot. Samantalang ang Pangulong Bongbong Marcos hindi naharap nga sa debate sa simula pa. Ayaw humarap sa debate. Isipin nyo yan. Samantalang ang Pangulong Duterte, kahit saan mo interviewin, ambos interview, harapan, o kahit dumarap nga siya sa Senado. Oh, kahit saan mo yan dalhin, sasagutin ka niya. Samantalang itong Marcos administration, walang sariling spokesperson. Isip-isipin mo yung Pangulo ka. Ikaw ang mabisang sangay ng gobyerno. Ikaw nangunguna. Wala kang tagapagsalita. Pangulo ka. Ibig sabihin, hindi talaga magsasalita. Napakalinaw ng ano niyan, ang pagkakaiba nila. Itong pangsyam, ito, simple, itong mga foreign policy, ang Duterte administration tungkol sa mga nahatulan sa ibang bansa nating mga Pilipino, mga nabitay, mga nakasuhan, ang Duterte administration ginagawa lahat ng paraan ng proteksyon. Oh, lahat ng paraan. Lahat ng paraan na para maobsildo ka o maibalik ka dito sa bansa natin. Lahat ng paraan ginagawa niya. Ang Marcos administration, iba. Isipin mo, may nabitay. Ang sagot niya, guilty. Deserve niya daw yun. Isipin niyo yun. Yan ba ay gawain ng isang pangulo na nangunguna sa kanyang lahi? Pwede mo sabihin deserve niya yun kung dito nahatulan, pero pag sa ibang bansa hindi mo dapat sabihin guilty o deserve niya yun kasi hindi naman niya nahatulan dito sa bansa mo. Itong pangsampu, sa Duterte administration, ipinalibing yung Marcos Sr., yung ama ng ating Pangulong Marcos. Ipinalibing para ang layunin ay para mabuklod na nga ang mga Pilipino kasi nahahati dyan nag-aaway-away. Ipinalibing. Samantalang sa admin ng Pangulong Bongbong Marcos, ipinakulong yung mismong nagpalibing. Isipin mo yun. Di ngayon, watak-watak tayo. Kabaliktaran Puro kabaliktaran. Yung isang katanungan kung itatanong sa lahat, napapansin niyo po ba na ang ating gobyerno o ang kapangyarihan na ipinahiram natin sa mga nanunungkulan ay nagagamit na sa pampulitikang pakinabang nila, hindi na halos para sa mamayang pakinabang yung nangyayari. Yan yun naiiwan kong katanungan na kayo na ang bahalang sumagot. Maraming salamat.